Bitiwan mo ako. Sino ka? Hindi kita kilala. Bitiwan mo ako. Anong gagawin mo sa kapatid ko? Ako ang nagbabantay sa kanya, gets mo? Salama, Ed. Tara na. Shen Shao, nandito na. Abala ka pala. Inumin mo to. Shen Shao, ang daming chismis tungkol sa'yo at sa sikat na artista. Nagpakitang gilas ka rin sa amin. Gusto ni Shen Shao sa kanya, ang wild at mataray nung babae. Talagang napakaganda. May lalaking gustong pilitin siya dati, pero binasag niya ang ulo ng lalaki, dinala sa ospital. Shen Shao, hindi mo siya makukuha. Huwag kang matakot, umuwi ka na. Bakit hindi ka pa umaalis? Ate, nandiyan pa yung lalaki, natatakot ako. Yung naka-brown na suit. Naka-brown na suit. Kanina hindi ko nakita ang mukha namang. Naka-brown na suit tapos manghaharas ng babae. Talagang ikaw ang Shen Shao. Kamusta? Maganda naman ang itsura, pangit lang ang ugali. Umuwi ka na. Huwag ka nang lumabas at manakit ng iba. Interesting. Saan ka nagpakasaya buong gabi? Magpakalakas ka. Ikaw at si Auntie Jiang, kinasal na kami. Nandito na sila. Sana magandang impresyon ang maiwan mo. Pagdating sa babae, ako. Magaling lang sa kama. Gago. Si Chuan. Nandito na kayo. Lily, ipakilala mo. Ito ang batang lalaki ko, si Shen Fu Zhao. Ito ang anak ni Auntie Jiang, Jiang Chuyu. Mula ngayon, kapatid mo na siya. Ikaw. Jiang Chuyu, dapat maayos ang pag-upo ng babae. Huwag kang palaging sarili lang ang iniisip. Auntie Jiang Chuyu. May iba ka bang ate o kapatid na babae? Si Chuyu lang ang anak kong babae. Wala siyang kalaro sa edad niya. Ngayon may kuya na siya. Ang saya-saya niya. Fu Zhao. Tulungan mo ako sa hinaharap. Pakialagaan ng kaunti si Xiaoyu, okay? Sige, gagawin ko. Pupunta muna ako sa city. Jiang Chuyu, ngayon ang araw na. Magkikita-kita ang pamilya natin, tapos ganyan ang mukha mo. Sinasadya mo ba to? Pinahalagahan mo ba ang nararamdaman ko? Kayong dalawa ang tunay na pamilya. Ayoko na ayoko sa'yo kapag ganyan ka. Kasing kapal na mukha ng tatay mong walang hiya. Pero tandaan mo, sa lahat ng taon, ako. Ang nagpakain, nagdamit, nagpaaral sa'yo. Ahi aso nagpapasalamat. Magpalamig ka muna dyan. Pag naisip mo na, saka ka pumasok. Kung ganyan pa rin mukha mo, pagbibigyan kita. Kung iyak ka man, tatakpan kita. Ang sakit, bitawan mo. Mas mabuti pa siya sa'yo kahit stepchild ka lang kaysa sa akin. Ikaw na ang nakikinabang. Huwag ka nang magpanggap.
Ang tagal na nating hindi nakasama si Papa sa pagkain, no? ATQ. Gusto ni Papa ng magandang imahe. Salamat, Neng. Kung gusto mo akong makuha, Young Master Shen, mag-deal tayo. Gusto kita. Akayin mo siya. Sa lambing ng isang tulad mong playboy. Tuloy po kayo sa loob, President Su. Ang mahal na anak na babae ni President Su ng Su Group. Si Suksha. Napakaselang na dalaga. Gusto kong mahalin kanya. Tapos sirain mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung magtatagumpay ka, ako'y magiging sayo. Baliw ka talaga. Deal. Macheng, pakiabot nga. Dahan-dahan, Nay. Ingat. Kuya, kamukha mo yung ex-boyfriend kong gago. Lasing ka na po, Miss. Miss, pakawalan mo po ako. Ayoko, di ko pakakawalan. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Pakinggan ko. Teng, samahan mo ko. Huwag mo akong hawakan. Lumayas ka. Ayos ka lang ba? Salamat po, Ginoo. Ang damit mo. Parang, nagkita na ba tayo dati? Binibini, kaninong jacket ito? May lasing na nanliligaw sa akin. May isang ginoong tumulong sa akin. Sa kanya ang jacket. Shen Fu Zhao na Shenshi Group. Shen Fu Zhao pala ang pangalan niya. Nahuli na ang kuneho, kuya. Bakit? Hindi ka man lang nagtanong sa interview. Diretsong tinanggihan mo ako. May problema ka ba sa akin? Makapalang makiyop. Puro mamahaling brand ang suot. Wala pang karanasan sa trabaho. Mukhang isang babaeng gustong umangat sa pamamagitan ng itsura. Ikaw ay naguhusga bisa sa itsura. Ano ang nangyayari? Ikaw, Boss Shen, hindi lang nahuli sa interview ang binibini, kulang pa sa profesionalismo. Hindi ko siya tinanggap, tapos nagwawala siya rito. Wala akong ginawa. bukas, magsimula ka ng pumasok. Pero, Hindi ka inupahan ng kumpanya para magmalabis sa kapangyarihan. Bukas, ililipat ka sa sales department, magsimula ka mula sa umpisa. Boss Shen, ang damit mo. Sana ay tulungan ninyo ako sa hinaharap.
Xiao Xia, ang bait-bait mo naman. Ang mahal naman ng cake na ito, Xiao Xia. Ano ang relasyon mo kay Boss Shen? Bakit mo pa ibinalik ang damit niya? Tumulong si Boss Shen sa akin dati, isa lang akong intern. Pero para sa akin, iba ang trato ni Boss Shen sa iyo. Tiningnan lang ang isu mo, tinanggap ka na agad. Siguro dahil maganda si Xiao Xia. Pwede ring dahil guwapo at mayaman ang aming Boss Shen. Mabilis magpalit ng girlfriend, parang nagpapalit lang ng damit. Pero hindi siya kumakain ng damo sa bakuran. Ngayon, nagbago siya para kay Xiao Xia. Kung walang anuman, hindi ako naniniwala. Tama na. Ang minamahal na munting kuneho nagiging kinamumuhian. Ano kaya ang mangyayari? Ang puting papel, pinakamadaling kulayan ng itim. Ano sa palagay mo? Ikaw ang masusunod. Madaling mahulog ang isang dalagita sa pag-ibig. Pero mahal kong kapatid, hindi ba dapat bigyan ng konting pampatamis? Bilang pampasigla. Huwag mong kalimutan ang ating usapan. Nagsisimula pa lang. Gentry, hindi mo naman siguro gusto ang buhay ko. Nasa trabaho pa tayo, kuya, mag-ingat ka sa imahe mo. Basta mahalin ka ni Suksya. Magagawa mo na ang lahat. Nandyan po ba kayo, Boss Shen? Huwag kang magulo. May babae ba sa opisina ni Boss Shen? Sino ang nagpabalik sa'yo? Paumanhin, ako. Ibabalik ko lang po ang inyong damit. Ako ba ay? Nakaabala po ba kayo? Bakit ka ganoon kasungit? Ano ang ibig sabihin ng pagtingin niya sa akin? Girlfriend ba ni Boss Shen? Sinasadyang ipinagmamalaki sa akin. Paumanhin. Hindi nakakaabala, tapos na kami mag-usap ni Boss Shen. Mukhang si Boss Shen. At itong magandang dalaga. May iba pang usapan. Kumusta? Ako si Sutsya, bagong intern. May iba pa bang kailangan? Hindi na ako makakaabala. Matatakot siya sa ganyang ugali mo. Mas nakikilala ko ang mga babae kaysa sayo, minsan. Kailangan ng tamang distansya para mas pagtuunan niya ng pansin. Alam niyo ba ang 7 is a cocktail party? Espesyal na panauhi si Boss Shen, kung ako ang maging kasama niya. Sana, siguradong si Xiao Xia ang isasama ni Boss Shen. Nagkapalagay lang ako. Ingnan mo, kinausap ba siya ni Boss Shen itong mga nakaraang araw? Pansamantala lang, akala mo talaga magiging huling babae niya. Hindi ganoon ang relasyon namin ni Boss Shen. Ayaw mo ba o hindi kinikilala ni Boss Shen? Nakakainis talaga. Ang mga tulad mong innocent flower sa 10, 11 ang nakukunwari. Ikaw. Hindi mo na kailangan pumasok bukas. Boss Shen, hindi ko sinasadya, pakiusap. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Magandang araw, Boss Shen. Hindi ba si Boss Shen yun? Saan tayo pupunta? Bakit siya talaga? Malalaman mo rin. Tingnan mo. Kumusta ang pag-arte ko? Narinig kong uwi ka na sa probinsya. Ito ay munting handog mula kay Ishen. Salamat po, Ji Shen.
Kamusta naman ang isang ito? Maganda. Ito na. Bukas, samahan mo ako sa cocktail party. Ako, pwede ba? Siyempre. Ikaw ang pinakaangkop. Jishen, hindi ba po kayo maganda ang pakiramdam? Hoy, Hoy, Shen Fuzhou. Lasing na ako. Sunduin mo ako sa bar. hintayin mo ako. Jishen, samahan na lang kita. Baka kailangan mo ng tulong. Bakit ka pa hahanap ng iba? Hatid na kita. Kaya ko rin. Wag na. Inuman na. Tara. Kuya Zhao. Sich, opo ka. Kuya Zhao, ang tagal mo. Umpisahan mo na, isang baso. Minamaliit mo si Kuya Zhao. 3 baso dapa. 3. Ako na ang inom para kay Jishen. Sage, 2 pa. Huling baso na. Ayos. Ang galing. Tara, inom. Agay. Hindi umuwi, nagsinungaling, nagbar. Madaling magpabaya ang isang tao, lalo na kapag nakilala ang tulad mo. Masamang lalaki. Hindi ka ba natatakot na mahulog talaga ako sa kanya? Gagawin mo ba? Hindi. Tingnan mo ang itsura niya. Nakakatawa, di ba? Nasiyahan ka na? Hindi pa sapat. Tatay. Lalabas lang ako kasama ang kaibigan. Babalik ako. Pwede bang huwag ninyo akong kontrolin ng ganito? Matanda na ako. Naaawa ka? Hayaan mo siyang uminom para mag-init ang katawan. Ito ba ang gusto mo? Susunod, maglaro tayo ng mas malaki. Anong laro? Kailangan mo lang gawin ang sinabi ko. Shen Fuzhou. Dapat walang pagkakamali sa plano ko. Ngayon, ito na ang huling hakbang ko. Fuzhou. Sa wakas dumating ka na. Matagal ka nang hinihintay, pasok ka na. Tunay ngang ikaw ay binata, Shen. Ang ganda ng mga babaeng kasama mo ay lalong gumaganda. Uminom tayo ng alak para mainitan ang katawan, pero huwag mong bilisan gaya ng nakaraan. Madali kang malalasing.
Hindi ka na kailangan dito. Sa ganitong importanteng okasyon, kailangan ng pinakamahalagang tauhan. Handa na ang mga taong inayos ko. Lumabas muna tayo. Saan mo sinasabi na nandoon ang anak ko? Binibining Su, nagpapahinga siya sa silid sa loob. Suksya, kung makikita ng tatay mo ang pinakapinagmamalaki niyang. Malinis at masunuring anak na babae, nakasama-sama dito sa grupo ng mga taong gumugugol ng oras sa kalokohan. Ano kayang magiging reaksyon niya? Fuzhou. Totoo bang na-inlove ka sa kanya? Fuzhou, natatakot ako. Itay, napakadilim sa labas, natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Binabati kita, Ginoong Shen, nakuha mo na ang anak ng pamilya Su. Lumaki na naman ang iyong mga kababaihan. Suksya, ito lang ang simula, titingnan ko kung hanggang. Kailan ka pa magpapanggap? Tio, hindi ito ang iniisip mo. Kaya kayong dalawa. Isang lalaki at isang babae, magkasama sa isang silid. Ano ang ginagawa niyo kanina? Tia, halika ka na dito. Itay. Ako, si Ginoong Shen ay. Sarili kong anak, kilala ko, lagi namang masunurin. Sigurado pinilit ka niya, di ba? Pinilit kang gumawa ng bagay na ayaw mo. Itay, hindi po. Binata Shen, gaano karaming mga pakikipagrelasyon ang nagawa mo sa labas? Siguro kahit ikaw mismo ay hindi mabilang, huwag mong hawakan ang aking anak. At saka, ayo itong grupo ng mga hindi magagandang tao. Sinisira nyo ang aming tsiatsya. Shen Fuzhou, tingnan mo sa mata ng mga tao dito. Wala tayong mabuting katangian. Sinisira natin ang kanilang pinakamamahal na anak na babae. Bakit mo ginawa ito? Binibining Jiang. Hindi ba tayo nakita na sa isang lugar? Tito, edad mo na pwedeng maging tatay ko. Ang babata mo pa, ganyan ka na magsalita. Tay, mali ang pagkakaintindi nyo. Si Sir Shen, inalagaan lang ako kasi nahihilo na ako sa alak. Ano? Uminom ka ng alak? Okay ka lang ba? Pinilit ka ba niyang uminom? Hindi, kusang uminom ako. Huwag kang matakot. Tatay mo ang bahala sa'yo. Ito ba ang magandang anak na sinasabi mo? Ano man ang mangyari? Palaging iba ang may kasalanan. Hoy, Tito. Bakit hindi mo nalang lagyan ng baby carrier ang anak mong ito? At isuot mo para hindi masaktan o matamaan. Dahil laging may gustong manakit sa kanya. Tana, uwi na tayo. Shen Fuzhou. Walang nakakalamang sa dalawang panig. Sinira mo ang patakaran tapos na ang laro. Pero yung paglalagay mo ng gamot, sobra na yon. Kaya. Sa tingin mo, ako ang naglagay ng gamot kay Suksya. Kung yun ang iniisip mo, hayaan mo na. Anong ginagawa mong kakatago kanina? Yung batang dinala ni Sir Shen ngayon, nakakaakit talaga. Mayroon akong nakuhang nakakalasing na tubig ngayon. Bihira lang may bagong magandang mukha. Subukan natin na mas matindi. Nakawala yung hinuhuli, sayang, napunta kay Shen. Ayaw mo ba talagang magtagumpay ako? Kailangan mo pang guluhin siya. Hindi ba't palagi mong sinasabi, siya ang may kasalanan sa atin? Eh bakit ka nag-aalala? Binibigyan kita ng mukha. Sino yung sinasabi ni Tita Jiang? Baka si Bosu. Ano ang relasyon niya kay Bosu? Sa tagal na panahon, kahit aso ang alagaan ko, marunong pa yung umalog ng buntot, ako nagbuntis sa'yo ng 10 buwan. Mas masahol ka pa sa hayop. Ang kabutihang ginawa ko sa'yo, ala kang naalala. Ang iniisip mo lang, yung tarantadong nag-iwan sa inyo. Kung magdedesisyon ka ng mag-isa ulit. Huwag kang magalit kung magalit ako.
Kung ganoon kagalit, bakit mo pa ako ipinanganak noon? Pasensya na. Nagkamali ako ng akala sa'yo. Naawa ka ba sa akin, Sir Shen? Hindi. Kanina pa, si Shen na mabait at maawain. Sayang lang, maling tao ang binigyan mo ng awa. Hindi ko kailangan. Na-obsessed si Suxia kay Shen Fuzhou. Nasayang na ang chess piece na ito. Sayang. Hennessy forever, dapat maranasan na magandang babae ang nararapat. Umalis ka. Bitawan mo ako, sino ka ba? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Gusto mong mapatawad kita. Shen Fuzhou. Sabi nila, dalawang uri ang pagmamahal ng tao. Isa ay pagkahumaling sa isang tao. Ang isa pa ay pagkahumaling sa isang tao. Anong uri ang turing mo sa akin? Miss, pwede ba kitang i-treat ng inumin? CJ, Gentry, huwag ka nang uminom, huwag na. Anong tingin mo, pakialamero ka? Siya ay magandang babae. Uminom siya kung gusto niya. Halika. Agay. bakit hindi? Maglaro tayo ng nakaka-excite. Sino man ang uminom ng cocktail ko mamayang gabi. Susunod ako sa kanya. Sage. Halika, masarap ang cocktail ng magandang babae. Dapat masarap talaga. Tara, sabay tayong uminom, ako muna. Halika, isa pa. Kaya mo ba? Gentry, kahit gamitin mo ako, gusto ko maging pinakamatalim mong sandata. Dahil mahal kita. Sumama ka sa akin pauwi. Ito ang gantimpala. Kaya ginantihan mo siya. Dahil anak siya ni Boss Su. Huwag mong isipin, alam mo lang ang ilang personal na bagay ng iba. Bakit, kahit ganon, wala naman kinalaman sa kanya, di ba? Walang dahilan. Gentry, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Nararapat lang sa kanya iyon. Pwede mong sabihin sa akin. Akala ko, pareho tayo ng uri, pero mukhang. Nag-overthink lang ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, hindi na kita kailangan.
Isipin mo na lang, ako'y demonyo sa impyerno, hindi ako makatiis ng kabutihan. Kapag mas maganda ang isang bagay, mas gusto kong sirain. Dapat katulad ka ni Mochen. Ingatan mong mabuti si Suksya. Tapos, lumayo ka sa akin. Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan ang pagkatao mo. Wala kang pakialam doon. Kung maaari, gusto kong gamitin ang natitirang buhay ko para pagalingin ang mga sugat mo. Sino bang nagsasabi ng masasakit na salita hanggang umiyak? Itigil mo yan, hindi epektibo sa akin. Huling pagkakataon mo na ito, tuloy ang pustahan. O kaya, parang walang nangyari. Mula ngayon, tayo'y magiging estranghero sa iisang bubong. Sutsya, bakit ka nag-aayos ang gamit? Binigyan ka na naman ba ng promotion ni Boss Shen? Alis na ako. Biglaan naman, maayos naman ang trabaho mo. Di ba? Sawa na siguro si Boss Shen sa'yo. Huwag kayong mag-alala, may papalit agad sa akin. Wala pang bagong abiso sa IAR, baka bigla ang pagdating. Sinong napakagaling? Parang nakita ko siya dati sa isang cocktail party. Mabait si Boss Shen sa kanya, mga babaeng umaasenso sa ganda. Magagawa ba niya ng maayos? Huwag niyo siyang husgahan, baka wala namang kinalaman si Boss Shen. Mabait ka talaga, Sutsya, kahit ganito ang sitwasyon mo, ipagtatanggol mo pa siya, kung hindi siya sumipsip kay Boss Shen. Maagaw kaya bigla ang posisyon mo. Sutsya, huwag muna mag-ayos, gusto kong makita. Sino nang may ganitong lakas ng loob? Mga kasama, ipakilala ko. Ito ang bagong supervisor nyo, si Jiang Chuyu. Huling pagkakataon mo na ito, tuloy ang pustahan. O kaya, parang walang nangyari. Mula ngayon, tayo'y magiging estranghero sa iisang bubong. CJ. Tuloy. Kahit na gusto kong magkasama kayo. CJ. Suksya, susunod, tatanggalin ko ang peking balat mo. Ipakikita ko sa lahat ang bulok na puso mo. Manager, yung taong di natin alam kung anong koneksyon ang dala. Karapat-dapat ba siyang maging supervisor natin? Tama, hindi pa siya dumating, pinalayas na si Sutsya. Halatang hindi maganda ang ugali. Ano ang sinasabi mo? Sino ang naitaboy? Bakit hindi ko alam iyon? Sino ang naitaboy ko? Hindi yon. Ang pag-resign ko. Walang kinalaman kay Miss Jiang dito. Sutsya, huwag kang matakot sa kanya. Ang trabaho nakuha niya sa pamamagitan ng pag-aakit kay Boss Shen gamit ang sarili niyang katawan. Hindi talaga magkatagal. Tama naman. Huwag mong isipin na gamit ang mga maruming paraan. Pwede ka nang maging isang prinsesa. Ang lawin ay lawin pa rin. Hindi yon mababago kahit anong gawin. Ano ang hindi mababago? Kamusta ka na ba sa mga bagong kasamahan? Ang mga tao sa kumpanya nyo. Parang hindi ako gaanong gusto. Kuya, Ano? Ano bang nangyari? Sutsya, hindi mo ba sinabi na siya ang bagong nobya ni Boss Shen? Ako, akala ko. Sumama ka sa akin papunta sa opisina. Paumanhin, hindi namin alam na ikaw ang kapatid ni Boss Shen. Pasensya na. ayos lang, lahat ay hindi pagkakaunawaan lamang. Sana lang huwag kang maging gamit ng iba. Si Aksya. Nagbibiro lang talaga kami noong araw, huwag mong isipin yon. Ito talaga ang ibibigay ko sa iyo noong araw. Ngunit hindi namin inaasahan na may mangyayaring aksidente. Ano ang ibig mong sabihin nito? Si Aksya. Hindi pa ako nakakilala ng katulad mo. Na dalagang dalisay at mabait. Gusto kita.
Alam kong makasarili ito. Ngunit pwede bang manatili ka para sa akin? Tanga talaga ang mga lalaki, Jiang Chuyu. Ang taong gusto ko, akin lang siya. Chia, bakit ka lang nakauwi ngayon? Ayon sa investigasyon, buwan na mismo sa Shen, nagkaroon din ng issue ang Shen's Jewelry tungkol sa pagbibenta ng peking alahas. Hindi ba sinabi kong mag-resign ka na? Nasaan ang mga gamit mong iniligpit mo? Naisip ko na, ito ay isang bihirang pagkakataon para mapraktis ako. Ayaw kong palampasin ito. Sinabi ko na sa'yo, alam mo ba kung sino talaga siya? Moral na pagkasira, playboy, walang katapusang sismis sa pag-ibig. Hindi ko talaga papayagan na makipagrelasyon ka sa ganoong klaseng tao. Hindi ganoon si Fuzhou. Nabighani ka sa kanya, alam mo ba? Ano ba? Bakit mo siya inaaway? Muntik mo nang mayak ang anak natin. Ikaw, ikulong mo siya sa kwarto. Huwag mo siyang payagan na pumasok pa sa trabaho sa Shen Corporation. Tatay, nanay. Macheng, tulungan mo ako, pwede ba? Saan ka pupunta? Ang pag-ibig, minsan mas malaki ang hadlang sa labas. Mas masidhi ang pakiramdam. Parang laso na mansanas. Laging napakasarap. Hulaan mo. Ang prinsesang naglayas. Ano ang susunod niyang gagawin? Ano ba talaga ang ginawa niya sa'yo? Curious ka ba? Ito. Hindi mo tinanong kung bakit. Ito ang sagot. Sa pagitan naming dalawa. Parang peklat na ito. Walang katapusang sakit. Hanggang kamatayan. Boyfriend mo, hindi ka galing kay Boshen. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Fuzhou. Halika rito. Para sa akin ba lahat ito? Meron pa ba akong pangalawang girlfriend? Hindi ba ito paborito kong strawberry cake? Okay lang ba na sumabay ako? Siyempre naman, at Ganyan pa rin padalos-dalos. Miss Su, hindi mo susubukan. Ito ang paborito kong cake shop. Kayo muna, may meeting ako. Miss Su. Hindi ka magagalit, di ba? ano ang ikagagalit ko? Magkapatid kayo. Kahit magkasama kami sa bahay kami. Ay hindi magkadugo. Kain na. Sa wakas, tapos na. Siya. Matagal ka na rito nakatayo. Ano iniisip mo? Wala lang. Ito ba ang mga alahas na ya-auction sa ating charity dinner?
Napakaseryoso ni Boss Shen dito. Sobrang mataas ang level ng pagiging confidential. Huwag mong sasabihin sa kahit sino. Grabe naman. Dahil dati, na-backstab na siya ng kalaban. Pinalitan ang tunay na alahas ng peg. Kaya ang Shen Group ay napasok sa iskandalo. May ganun pala. Kung mangyari ulit, talagang wawakwak na si Boss Shen. Nagpanggap ka na sa harap niya. At pinagsabihan mo pa siya ng mga bagay na yon. Ano ang layunin mo? Siyempre, para mas maawa siya sa'yo. Para malaman niyang mahirap ang pinagdaanan mo. At mas mahalin ka niya. Hindi ba? Ang mga kaanasan ni MS Jiang at ang ipinapakita niya ay hindi magkatugma. Pero tama ang hinala mo. Si Su Pinghua nga ang tunay niyang ama. Dati siyang tinatawag na Suyu. Naghiwalay ang mga magulang ni MS Jiang noong bata pa siya. Sumama siya sa nanay, pero hindi maganda ang buhay nila. Dahil ang sustento mula sa tatay niya. Noong siya ay 12 taong gulang, ay tumigil. Dahil sa mga peklat ni MS Jiang. Sa trabaho sa isang may mga masasamang sismis tungkol sa kanya. Nasuspinde pa siya dahil dito, at laging binubuli. Noong ikaw ay 12 taong gulang, ano ba talaga ang nangyari? Inimbestigahan mo ako. Gusto ko lang mas malaman pa ang tungkol sa'yo. Payo ko, huwag kang gumawa ng mga bagay na wala sa lugar. Kung hindi, kanselado ang ating pustahan. Sige, pero naniniwala akong sa huli, magsasabi ka rin ng totoo sakin. Shen Fuzhou, tiyak kong gagawin kitang. Ganap na akin. Etlan. Handa na ba ang mga alahas na ya-auction? Nasa backstage na. Handa para sa mga model. Kung mangyari ulit yon, mas masakit pa kaysa dati. Mas malalim ang pagkahulog at ako lang ang tutulong sa'yo, mula ngayon sa puso mo. Ako na lang ang espesyal, tama ba, Sutsia? May oras ka ba mamaya? Meron, bakit? Yung model para sa jewelry show, biglang may emergency, hindi makakapunta. 20 minuto na lang bago magsimula ang exhibit. Maganda ang itsura mo. Pumunta ka na at magpalit ng damit, maging model ka. Ito sa harap mo, kasama mo si Boss Shen sa stage. Baka mas maganda pa nga ito. Walang problema. Sige, magbihis ka na. Susunod, ipapakita ni na Ginoong Shen ang scene ng aming kumpanya at ni GNG Su, ang pinakapangunahing alahas na ipagbibili ngayong araw. Ito rin ang limited edition ngayong taon mula sa Jiao Jewelry, ang Gin Fairy Tale. Sa lalong madaling panahon, magiging ako na lang ang nasa puso mo. Sandali, pek ang green fairy tale na suot niya. Hindi naman siguro. Paano naging fake? Ikaw na bisita, panagutan mo ang sinabi mo. Paano magbibigay ng peking alahas ang Shen? Nandito ang appraiser. Tanungin mo na lang siya. Pek nga ito. Nakalimutan mo na ba ang peking alahas ng Shen noon? Nawala na ang tiwala sa kanila, ang sama ng ugali. Ginoong Shen, bigyan mo kami ng paliwanag. O kakasuhan namin ang Shen ngayon din. May pagkakamali dito, hindi gagawa ng pek ang Shen. Lalong hindi papayag si Ginoong Shen na may peking alahas sa charity auction. Sabi mo lang yan, anong garantiya mo? Ako si Sutsia, anak ng pamilyang Su. Nanunumpa ako sa ngalan ng Su. Hindi gagawa ng cake si Ginoong Shen. Naniniwala ako sa kanya.
Bakit kami maniniwala sa iyo? Anak ka ng Su? Ano ang relasyon mo sa Shen? Dahil girlfriend ako ni Shen Fuzhou. Pwede na ba akong magarantiya? Ang lahat ng pinsalang dulot ng pangyayaring ito ay sasagutin ng pamilyang Su. Shen Fuzhou, kapag ang buong mundo ay hindi naniniwala sa iyo, nagdududa sa iyo, at tumatanggi sa iyo, ako lang. Ang handang ibigay ang lahat para suportahan ka, maniwala sa iyo, mula ngayon. Ako na ang magiging hindi mapapalitang tanging. Tao sa puso mo, ang pinakamamahal. Hindi ba si Ginoong Su? Su Chia, bumaba ka. Tatay, bakit ka nandito? Ang akala mong plano, lambat lang pala na ginawa ko para sa iyo. Kapag ang pinagmamalaki mong anak ay paulit-ulit na sumuway sa kagustuhan mo, patuloy mo pa bang susuportahan? Sumama ka sa akin pauwi. Tatay, hindi ako uwi. Makikisama ako kay Shen Fuzhou. Mahal ko siya. Alam mo ba kung sino siya at ipapusta mo ang buong kinabukasan ng pamilyang Su? Tatay, Nabaliw ka ba talaga? alam ko kung anong klaseng tao siya. Kahit hindi kayo maniwala lahat, ako naniniwala. MS Su, si General Manager Su ang tunay na presidente ng Su Group. Ang sinasabi mo, baka wala namang kabuluhan. Pero ako ang tanging tagapagmana ng Su Group. Tignan mo, gaano nakagalit si General Manager Su. Pinagtatanggol mo pa ang isang dayuhan gamit ang buong pamilya Su. Kaya nga bagay sila, isang lalaking walang direksyon, at isang babaeng malandi. Jian Chuyu. Ikaw ang nagpalit ng kwintas, alam mong sisirain ako nito. Wala ka bang pakialam? Hindi ba ka panapanabik, Shen Fuzhou? Sa pagsali sa sugal, ako ang magsasabi kung paano ito lalaruin. General Manager Su, tatay, ayos ka lang. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng 120. Tubig. Tubig. Ikaw ay. Naalala ko na. Ikaw yung nasa venue eh. Paumanhin, General Manager Su. Dahil sa kapatid ko, nasira ang inyong. Sabi ng doktor, kailangan mo pang magpahinga. Huwag nang magalit. Ikaw ay. Ang kapatid ni Shen Fuzhou. Magkaiba ang ama't ina. Nag-asawang muli ang ina ko. Sa totoo lang, magaling naman si Suksha sa Shens. Masipag mag-aral. At matyaga sa trabaho. Sobrang spoiled ko lang siya bilang anak. Siya kasi, lahat ng gusto niya sinusunod. Eh ano naman? Isa lang naman ang anak kong babae. Pero bakit narinig ko? Meron pa kayong isang anak na babae. Tatay, ayos ka lang ba? Huwag mo akong galitin, ayos na ako. Tatay, Tatanungin kita, sa panahon ng pagpapahinga ko, saan ka ba pumupunta? dahil sa inyo, nagkagulo ang venue, kailangan kong ayusin. At saka, ayos ka naman, di ba? Kung ganoon ang paliwanag mo, nakakaabala ba ako sa paglabas? Tia, bakit ka nagkaganito? Hindi ko ibig sabihin yon. Ang sarili kong anak na babae, mas mabuti pa ang trato sa isang dayuhan. Ano ang ibig mong sabihin ng ibang tao? Iyon ba yung kasamahan mo sa trabaho? Jiang Chuyu ba ang pangalan niya? Siya ang laging nag-alaga sa akin noon. Chia, sasabihin ko sa iyo, ikaw at si Shen Fuzhou, hinding-hindi ako papayag. Si Shen Fuzhou? Pinakahina siya ngayon sa pag-iisip. Dapat nga talagang pumasok ka at aliwin siya. Kaya mo ba? Hindi ka ba natatakot, baka sakaling mahulog talaga ang loob ko kay Suksya? Gagawin mo ba? Ako si Sutsya, ang tagapagmana ng Su Corporation. Nanunumpa ako sa pangalan ng Su Corporation. Hindi magsisinungaling si Boss Shen. Bakit namin dapat paniwalaan ka? Naniniwala ako sa kanya. Dahil ako ang nobya ni Shen Fuzhou.
Pwede na ba akong maging garantor ngayon? Ang lahat ng pinsalang dulot ng pangyayaring ito, ako at ang Su Corporation ang sasagot. Tumawag sa akin si Papa kanina. Pinapauwi niya si Suksya para maghapunan. Para pag-usapan ng engagement. Chuyu, hindi pa dumarating ang bisita. Yan ba ang itsura mo? Ayos lang yan. Papa, Tita Jeng, ito si Suksya, nobya ko. Kumusta po, Uncle Shen? Kumusta po, Tita Jiang? Pasensya na po at ngayon lang ako nakadalaw. Eto pala. Kaunting alay ko po ito. Ang bite-bite mo naman. Gutom ka na siguro. Halika na at kumain tayo. Honey, tingnan mo kung gaano sila kabagay. Nga, bagay na bagay talaga. Fuzhou, dapat mong alagaan ng mabuti ang babae. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Tingnan mo si Sutsya, ang bait at maunawain. Ikaw naman, wala kang silbi. Mabait at maunawain. Kaya gusto rin ni Mama ng ganyang klaseng anak na babae. Magsimula na tayo. Sandali lang po. May isa pa akong inimbita na mahalagang bisita. Kung magkakagulo ka, ipapadala kita sa ibang bansa agad. Saan naman? Gusto ko lang pong ipaalala kay Mama. Ang ama ni Miss Su ay malapit na kaibigan natin. Sutsya. Su ang apelyido. Maaari ba siyang maging? Siya ang anak ni Su Qinghua. Naniniwala ka pa rin ba, nanay, na siya'y mabait at responsableng bata? Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo ba gustong makipagkita sa dating kasintahan? Mahal. Medyo masama ang pakiramdam ko. Gusto kong magpahinga muna. Sige, pahinga ka na. Ginoong Su. Narito na kayo. Sa palagay ko, dahil ito'y pag-uusap tungkol sa kasunduan ng kasal. Dapat narito ang magulang ng magkabilang panig, hindi ba tama, Tio Shen? Paumanhin, Ginoong Shen. Ngayong araw, hindi ko ipapakasal ang aking anak na si Sutsya. Sa inyong pamilyang Shen. Sumama ka sa akin, umuwi na tayo. Tatay, tunay ang pagmamahal namin ni Fuzhou. Hindi mo ba kami mapapayagan? Tunay na pagmamahal. Gaano kahalaga ang tunay na pagmamahal ni Shen Fuzhou? Tio, kahit na ang aking ugali noon ay hindi maganda, ngunit Tama na, huwag nang magsalita pa. Hindi ko ipapakasal sa iyo si Tsiatsya. Tatay, hindi ako alis. Kung makikipag-isa ka sa kanya, huwag mo na akong ituring na ama. Tatay, Suksya, umuwi ka na rin, ang kasal ay isang bagay na. Kinasasangkutan ng dalawang pamilya, sa palagay ko, ayaw din ng kuya. Nang isang kasal na walang basbas, hindi ba tama? Tara, sumama ka sa akin, umuwi na tayo. Siaksya, papasok na si nanay. Anak, huwag kang makipagtalo sa iyong tatay. Kakapalabas lang niya sa ospital noong nakaraang araw. Makinig ka, magpakatotoo ka sa iyong tatay, okay? Nanay. Maaari mo bang sabihin kay tatay na hayaan na niya ako? Bakit hindi niya kayang igalang man lang ang aking mga kagustuhan? 3 araw ka nang hindi kumakain. Kumain muna tayo, okay? Kung hindi siya pumayag. Hindi ako kakain. Siaksya. Dadalhin kita sa ospital, Nanay Macheng. Su Qinghua, talaga bang? Gusto mong patayin ang ating anak? Dalhin muna natin siya sa ospital. Mahal, talaga bang kumapayag ka na magkasama sina Chatsya at Shen Fuzhou? Nagkakamali siya, nagkakamali ka rin. Ang taong tulad ni Shen Fuzhou, maaasahan bang panghabang buhay? Pagalingin muna natin si Tsiatsya.
Sigs na, alis na tayo. Fuzhou, pumayag na ang tatay mo sa relasyon natin. Miss Nakita, puntahan mo ako sa ospital, please. Bakit nasa ospital ka? Nasa trabaho pa ako, magpahinga ka muna. Bukas na lang kita bisitahin, okay? Sige, ingat ka sa trabaho. Bukas na lang. Hala, naaawa ka na? Prinsesa talaga, nag-ayuno lang. Nakukuha na ang lahat ng gusto. Mabuti na rin, oras na para isara ang bitad. Sabik na akong. Makita ang ekspresyon niya pagkatapos niyang magsumikap. Tapos wala siyang nakuha. Pumunta ka sa ospital bukas at i-reject mo si Suksha. Paano kung hindi? Gusto kitang makita. Bakit ka nakaupo? Dapat nagpapahinga ka. Pupunta ako kay Shen Fuzhou. Gawa ni Aling Chen to. Ayos. Mahina ka pa. Bilisan mo, ihatid mo ako. Nagmamahal ka na ba talaga kay Suksya? Bakit? Hindi ba pwedeng mangyari yon? Hindi ko alam ang nangyari sa inyo, pero hindi ko na. Kayang magsinungaling pa. Mabait at simpleng tao lang si Suksya. Hindi ko kayang saktan ang nararamdaman niya. Kaya. Binabali mo ang usapan natin. Isusuko mo ang tanging pagkakataon mong makuha ako. Laro lang to ng pagmamahalan. Dapat alam mo yan. Isang sugal lang ito. Paano kung malaman niyang lahat ng ginawa mo ay may plano? Sa tingin mo, magmamahal pa rin siya ng tunay? Nangako ka rin na, sa bahay man, sa mall o sa opisina. Ako lang ang nasa isip at puso mo. Umupo ka. Nagpunta ka kagabi sa opisina, di ba? Kung gayon, alam mo na siguro. Ang dahilan kung bakit ka niligawan ni Shen Fuzhou ay dahil sa pustahan namin. Sabi niya, kukunin niya ang loob mo sa loob ng 3 buwan. Nanalo siya. Wala pang 3 buwan, umibig ka na sa kanya. Hanggang sa nag-ayuno ka pa para pumayag ang tatay mo. Bakit? Tayo lang dalawa dito, itigil mo na iyang pagpapakasanto mong paraan. Hindi ako maaawa sa'yo dahil sa ganyang kaawa-awang itsura mo. Sa halip, nakakasuya talaga. Dahil lang sa ganyan. At dahil din, masaya kasi. Gamitin ang nararamdaman ng iba, paglaruan ng basta-basta. Hindi ba't napakasaya nito? Tama na. Jian Chuyu, sobra naman yung pagpupukaw mo sa kanya. Masyadong malupit na yata. Ako ang malupit. Kumpara sa mga ginawa niya sa akin. Ano to? Night ng prinsesa. Huli ka na. Sa pustahang ito, wala sa inyo ang panalo. Ipaliban ang meeting, nasa ospital ako nitong 2 araw. Ipunin muna ang ibang hindi mahahalagang bagay. Gising ka na.
May masasakit ba sa katawan mo? Okay ka lang ba talaga? Alam ko na ang lahat. Paumanhin. Ayoko ng paumanhin. Hindi ba talaga ako kayang mahalin? Una kong pagkakataong umibig sa isang tao. Napakalaking pagmamahal. Bakit mo ako ginaganito? Anong kasalanan ko? Gusto ko rin malaman, ano ba talagang kasalanan mo? Ano? Maaari kang humingi ng kahilingan, gagawin ko ang lahat. Kung hihilingin kong maging boyfriend mo pa rin ako, makunwari kang mahal mo ako. Paumanhin. Hindi ko kayang gawin yon. Mahal mo si Jiang Chuyu, di ba? Pero parang, hindi naman siya masyadong nagmamahal sa'yo. Bakit hindi? Makunwari tayong magkasama. Baka ma-provoke siya. Baka ma-realize niya ang tunay niyang nararamdaman para sa'yo. CJ, Jiang Chuyu, papaikutin din kita para maranasan mo ang pinaikutan. Magandang umaga, Manager Jiang. Magandang umaga. Pasensya, nadulas ang kamay ko. Manager Jiang, ito ang planong pangstratehiya para sa unang kwarto. Kailangan ng pirma ni General Manager Shen. Sige, alam ko na. Papunta na ako. Bakit pangit ang design ko? Turuan mo naman ako, please. Nandiyan na siya. Sunflower. ang sunflower, simbolo ng matatag na pagmamahal at pagsunod. Isang araw lang ang sunflower. Ibig sabihin, matatag na pagpili. Chuyu. Palagi kitang pipiliin. Madali lang pala sa kanya. Akala ko talaga. Lagda ni President Shen. Doon mo na lang ilagay, pipirmahan ko mamaya. Supervisor Jiang. Gusto ko matuto ng design, kaya humingi ako ng tulong kay Fuzhou. Huwag kang magalit. Gawin niyo gusto niyo. Basta isara niyo lang pinto. Kasi opisina ito. Baka makita ng iba, nakakahiya. Trabaho muna. Kung gusto mo matuto, papahanap kita ng tutor. Si. Pero, akala ko magagalit si Supervisor Jiang. Parang wala lang sa kanya. Ginagamit ko lang siya. Pero bakit? Ang bigat sa pakiramdam. Ingat! Okay ka lang? Tingnan ko. Fuzhou. President Shen, pakikuha ang kamay mo. Ang tagal mo, kap lang hinihingi ko.
Parang hindi gumana plano mo. Siguro. Kailangan natin ng mas malakas. Hoy, ganda. Huwag kang lalapit. Tulong. Ikaw pala. Alalay ni Suksya. Bakit hindi mo bantayan amo mo? Bakit mo ako sinusundan? Alam ko, pinasundan ka ni Suksya. Pero sige na nga. Hatid mo na lang ako. Nasaktan kasi ako ngayon. Grabe ba? Ano ang tingin mo? Ikaw nga. Suksya, kung ang iyong tapat na aso ay taksil din sa iyo. Ano ang magiging reaksyon mo? Si Macheng ang sandata ni Suksya. Paano kung ang sandatang ito ay hawak ko? Hindi ba sinabi mong ihatid kita pauwi? Ang tanga mo talaga, kaya hindi ka niya nakikita. Parang takot ka sa akin. Mas mabuting sumuko ka na, hindi mo siya kayang talunin. Akala ko dati. Si Macheng ay parang aso lang ni Suksya. Sinusunod niya ang lahat ng utos niya, pero mukhang hindi pa niya ganap na nawala ang konsensya. Sa totoo lang, matagal mo nang napansin ang tunay niyang mukha, di ba? Noong dinala ako ng mga kidnapper, nakita mo, tama? Paumanhin. May pusporo ka ba? Sasabihin mo ba ang tunay kong pagkatao sa kanya? Basta't huwag ka nang gumawa ng anuman. Tinutulungan mo ang masama. Paumanhin, minsan niya akong iniligtas. Ang lahat ng ito ay Dahil masyadong masakit ang mabuhay ng ganito. Anong karapatan niya para gawin ito sa akin? Hinablot niya hindi lang ang tatay ko, kundi winasak din niya ang buhay ko ng napakadali. paumanhin sa akin. Pero dahil gusto mo si Suksya, plano mo lang ba siyang ibigay sa lalaking iyon? Bakit hindi? Tayo na lang magtulungan. Kuya, Manang, magandang gabi. Masaya ako ngayon, salamat sa paghatid sa akin. Fuzhou, alis na tayo. Siya, paumanhin, hindi kita maihatid ngayong gabi. Ipapahatid kita ng driver. CJ, huwag mong kalimutan, bukas ay may usapan tayo. Sa Season Restaurant, pag-usapan ng magulang natin ang tungkol sa engagement. CJ, Totoo bang mag-i-engage kayo? Ate, dapat kang pumunta. Ikaw ang tinatanong ko. Bakit hindi? Dagdagan pa natin ang pressure. ano? Para maramdaman niyang mawawala ka na sa kanya ng tuluyan. Sana'y maging masaya kayo. Kita-kits bukas. CJ, Sakay na. ako na.
Ang sakit. Kasama mo siya buong gabi. Wala kang pakialam, kuya. Saan kayo pumunta? Anong ginawa niyo? Bitawan mo ako. Jen Chuyu. Tulad ko na umibig sa'yo. Ang lalaking ginamit mo, nakakatawa ba sa paningin mo? Ginawa mo lang akong kasangkapan sa paghihiganti, di ba? Jen Chuyu. Wala pang nangahas na lokohin ako ng ganito. Saan ka naman naglibot kagabi? Wala naman. Alam ko na ang ugali mo. Tingnan mo to. Maganda naman. Ano bang maganda? Siya ay ang anak ng may-ari ng Photoelectric Group. Mas mayaman pa kaysa sa tuition mo. Nakapag-set na ako. Makita kayo bukas tanghali. Ano ba iyan? Na-trigger ka ni Suking Hua? Ang anak kong si Jiang Lily. Hindi pwedeng mas mahina kaysa sa anak niya. Magpakita kang maayos. Nakapag-reserve na ako. Ang table sa Season Restaurant. Huwag mong kalimutan, may usapan tayo bukas. Sa Season Restaurant, pag-usapan ng magulang ang kasal. CJ, Tatay, maniwala ka sa akin, mabubuting tao ang pamilya Shen. Alam ko ang ginagawa ko. Fuzhou. Jiang Lily. Tatay, kilala mo si Tita Jiang. Hindi masyado. Ang tagal namin naghintay. Kakarating lang din namin. Bossu, bakit ang sama na mukha mo? Ayaw mo ba sa relasyon ng dalawang to? Hindi po, Tita Jiang, seryoso lang talaga si tatay. Pero hinahangaan niya si Fuzhou. Di ba, tatay? Sasabihin ko sa'yo, kung alam ko lang, na stepmother ka pala ni Shen Fuzhou. Hindi ko hayang makasama si Xiaxia at Shen Fuzhou. Dad, talagang gusto na gusto ka ni Tita Xiaxia. Kung hindi ka susuportahan ng tatay mo. Pag-isipan mo muna uli ang tungkol sa iyo at Fuzhou. Dad, ano ang pangako mo sa akin dati? Kung gusto mo talagang maging kayo, sasabihin ko sa'yo. Walang normal na tao sa pamilyang ito. kumusta? Ako si Jiang Chuyu. Chiyu. Ma, anong ginagawa mo dito? Chuyu, sumama ka na sa amin. CJ, waiter. Anong gusto mong kainin? Ang 2,015 masto na ito. Perpektong kapars ng tagliata beef. Sige, susundin ko ang gusto mo. Dagdagan mo pa ng isang ito, salamat. Ma, pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa kinabukasan ng kuya mo kay Bossu? Chiyu. Ibubuni mo naman ang relasyon namin ni Fuzhou. Di ba? Siyempre, ibubuli kita. Naiinggit nga ako sa iyo. May tatay kang laging nandyan para sa iyo. Hindi tulad ko. Ako ay isang anak sa labas na hindi kilala ang tunay na ama. Pasensya na, nagbibiro lang ako. Kung ayaw nyo, palitan ko. Ikaw, dapat alam mo kung kailan ka dapat magbiro. Ganito talaga ako palagi. Hindi mo naman ako nakakatuwang tingnan? Hindi, diretso ka lang, ang kite mo. Ano ang trabaho ng ginoong ito? Kakakuhain ko lang ang negosyo ng tatay ko, ang Optoelectronics Group. Kakakuha mo lang ng malaking kumpanya, dapat abala ka. Hindi, sanay na ako ngayon. Marami akong oras para samahan si Chuyu.
Pasensya na, pupunta lang ako sa banyo. Sasagutin ko lang ang tawag. Ikaw, Jen Chuyu, aso ka ba? sino ang nag-utos sa iyo na hindi maging tao? Shen Fuzhou. Ikaw, ito ang tawag sa taong may tunay na puso na naging masama at siya, tinalikuran ang mundo. Para lang makasama ka. Ang pag-ibig niyo ay talagang nakakataba ng puso. Bakit mo pa ako ginugulo? Ang sarkastiko mo naman. Ibig sabihin, hindi ka ganoon kawalang pakigaya ng ipinapakita mo. Kaya, Jen Chuyu, hindi lahat ng paggamit mo sa akin ay para sa'yo, di ba? Kung sasabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit mo siya kinamumuhian at pinaghihigantihan ako, Wala kang kinalaman dito, Shen Fuzhou. Ako at si Suxia hanggang kamatayan ang laban namin. Dahil nasa kanyang panig ka. Kaaway mo na ako. Aalis na ako sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Mga bagay na wala sa kontrol. sa buong buhay mo, huwag kang mag-isip na iiwan mo ako. Ang katawan mo ay tapat pa rin, ah. Sa buong buhay ko, ayaw na kitang makita. Salamat. Ang tagal ng kawag mo, tungkol ba sa kumpanya? Tapos na ang lahat. Boss Su, si Xiaxia lang ba ang anak mo? May isa pa akong anak na babae, pero matagal na kaming hindi nagkikita. Xiaxia, alam mo ba na may kapatid ka pang babae? Mayroon pa pala akong kapatid na babae mula sa ibang ina. Sino siya? Boss Su. Kahit si Xiaxia ay hindi alam ito, kaya para sa iyo. Sa iyong isa pang anak na babae, hindi ka talaga isang mabuting ama. Bakit kakaiba ang pagsasalita ni Daddy at Tita Jiang? Talagang hindi mo alam na may kapatid kang babae. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Daddy, talagang hindi ko alam. Okay lang. Talagang gusto ko si Xiaxia. Kung maaaring maayos ang dalawang bata ng mas maaga. Naniniwala ako na siya, si Chuyu, ay magkakasundo rin ng maayos. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako papayag na magkasama si Suchia at si Shen Fuzhou. Dad, Sumama ka sa akin pauwi. bakit? Bakit? Lumabas ka rin. Chia, hayaan mo na. Ginawa ito ni Bosu. Tiyak na may dahilan. At saka si Shen Fuzhou. Hindi kanya mahal. Bakit hayaan ko na lang? Inamin niya ako si Jiang Chuyu sa isang pustahan. At pinaglaruan ako. Kailangan kong iparamdam sa kanya ang parehong pakiramdam. Paano kung tayo ang mali? Ano ang ibig mong sabihin? Kilala mo siya, di ba? Kilala mo siya. Kaya nung araw na sinabi kong sirain mo siya, tumanggi ka. Sino siya? Ikaw rin ba, tatalikod ka sa akin? Huwag kang ganyan. Sino ba talaga siya? Siya ang babaeng iyon noon, ang isa pang anak ni Emarsu. Ang kapatid mo. Ano? Aya huwag mo nang ituloy, pwede ba? Kaya, siya ang gumaganti sa akin dahil sa nangyari sa kanya noon. Pwede kong pangakuan na hihinto na ako. Grabe ba ang nangyari sa kanya noon? Malubha ang mga sugat niya. Imbitahan mo siya bukas, huwag mong sabihing ideya ko ito. Gusto kong humarap sa kanya at humingi ng tawad. Totoo ba? Siyempre.
Hindi ba ito isang bitag? Maupo ka muna. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sa totoo lang, hindi ako ang nag-imbita sa iyo. Hindi ikaw, sino? Saan ito? Si Supervisor Jiang, wala na naman ba sa trabaho? Ayon sa AR, nag-resign si Supervisor Jiang. Pumunta sa France. Mukhang kaninang umaga ang flight. Sabi niya, ikakasal na siya at titira doon kasama ang boyfriend niya. Paumanhin, ang numerong tinatawagan ay naka-off. Jen Chuyu, ang tigas talaga ng loob mo. Para lang iwasan ako, handa kang umalis ng bansa. Huwag kang umasa na may sasagip sa iyo. Walang makakahanap sa iyo. Sino yan? Hindi mo na nga kilala ang boses ko. Nga, ilang taon na ang nakalipas. Pero malinaw pa rin sa isip ko ang mukha mo. Ikaw. Naalala mo na. Ano ang gusto mo? Miss na miss kita. Gusto mo bang makita kung ano ang itsura mo noon? Huwag. Naalala mo pa ba, nakaluhod ka sa sahig na parang aso? Nakikiusap na huwag kita galawin. Tigilan mo na. May boyfriend ka na ba? Alam ba niya ang nakaraan mo? Tigilan mo na. May kumontak ba sa'yo si Jen Chuyu? Wala naman. Bakit mo natanong? May nangyari ba? Wala. Nagtatanong lang. May gagawin muna ako. Suod lang ang nararamdaman ni Suxia kay Chuyu. At hindi niya kailanman tinawag itong Ate Jiang. Parang may mali. Fuzao, hinahanap mo ako. Sabi ni Jen Chuyu, pumunta siya sa France. Wala siyang nabanggit na plano tungkol dito. Mahalaga ka sa kanya. Talagang wala siyang sinabi. Ako. Narinig ko mismo sa kanya. Siguro dahil ikakasal ako sa kapatid niya. Fuzao, magpakasal na tayo ng mas maaga, okay? Pero hindi pumapayag ang tatay mo. Walang kasal. Hindi, papayag ang tatay. Ngayon, wala nang makakapigil sa atin. Si Axia, gusto ko sa kasal natin. Bendisyonan tayo ng lahat. Kaya, sana makita natin si Jen Chuyu. Darating siya, di ba? Kung gusto mo, sa tingin ko, darating siya. Kung hindi siya darating, hindi ako magpapakasal. Fuzhao, para sa'yo. Ganun ba siya kahalaga? Dahil mahal ko siya. Kaya kahit hindi ko siya pakakasalan, gusto kong panoorin niya akong magpakasal sa iba. Fuzhao, medyo masama ang pakiramdam ko. Uwi muna ako para magpahinga. Hoy! Magbantay ka ng 24 oras kay Suxia. Kapag umalis siya sa Su family, sabihin mo agad sa akin.
Dapat noon ko pa napansin. May nangyari talaga sa'yo. Maganda ba? Ito ang damit para sa kasal namin ni Fuzhao. Hoy, Madalas pumunta si Sutsia sa isang abandoned White House. Jiang Chuyu, hintayin mo ako. Pumayag na ang tatay ko na magkasama kami ni Fuzhao. Dahil sobra niya akong mahal, pinagbigyan niya kami. Nga pala, tatay mo rin. Sayang, walang nakapansin sa'yo. Ahit ang nanay mo. 2 araw ka nang nawawala. Naghahanda pa sila para sa kasunduan ko at ni Fuzhao. Masamang tao. Huwag kang lalapit. Hindi mo na ako naalala. Masamang tao. Masama kang tao. Jiang Chuyu, ano ang ipaglalaban mo sa akin? Tingnan mo ang itsura mo, para kang baliw. Noong unang pagkakita ko sa'yo, alam ko na darating ka para agawin ang tatay ko. Kaya sinadya kong sabihin sa mga kidnapper na ika ang si Miss Su. Sayang lang, mga walang kwenta ang mga yon. Hindi ka nila napapatay. Pero ok lang, may inihanda akong magandang lugar para sa iyo. Kumusta ang Myanmar? Balita ko, gusto na gusto nila doon ang tulad mo. Babaeng malambot at makinis ang balat. Ayoko. Nakausap ko na. Papuntahin ka na mamaya. Sa ganito, hindi ka na muling magkakaroon ng pagkakataon na agawin ang tatay ko as si Shen Fuzhao. Masama kang tao. Nga, at yung pekeng kwintas, ako ang pumalit. Nagduda nga si Fuzhao. Paalam na, at ko, dalhin na siya. Chuyu, Fuzhao, okay na si Chuyu. Nahanap na kita. Okay na, huwag kang matakot. Fuzhao, akin ka. Ano pang hinihintay ninyo? Hiwalayin ninyo sila. Patayin ninyo ang babaeng iyon. Chiyu. Tita Jiang. Chuyu, hindi ka dapat narito. Ano nangyayari? Tita Jiang. Akarating ko lang dito. Buti na lang, si Chuyu. Suksya, sigurado ka bang dito mo lang nahanap ito? At hindi sa simula pa lang ay narito ka na? Fuzhao, ano ang ibig mong sabihin? Jiang Chuyu, ano ang ipaglalaban mo sa akin? Tingnan mo ang itsura mo, para kang baliw. Noong unang pagkakita ko sa iyo, alam ko na, darating ka para agawin ang tatay ko. Kaya sinadya kong sabihin, sa mga kidnapper na ika ang si Miss Su. Sayang lang, mga walang kwenta ang mga iyon. Hindi ka nila napapatay. Pero ok lang, may inihanda akong magandang lugar para sa iyo. Kamusta ang Northern Myanmar? Narinig ko na gusto ng mga tao roon ang mga tulad mo. Babae na pino at malambot ang balat. Nakausap ko na sila. Ipapadala na kita mamaya. Sa ganitong paraan, hindi ka na muling magkakaroon ng pagkakataon na makipag-agawan sa akin kay Papa at kay Shen Fuzhao. Nagdalawang isip nga si Fuzhao. Sutsia. Ikaw. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? 12 taon na ang nakalipas. Pumunta ako para hanapin ka. Upang hadlangan ang aming pagkikita, si Suksya ay sadyang nagplano kasama ang mga kidnapper para dakpin ako. Muntik na niya akong ipapatay. Hindi ito ang boses ko.
Ikaw. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi at hindi mo pa rin alam ang iyong pagkakamali. Wala akong kasalanan. Siya ang unang nagtangka sa akin. Ano ang mali sa pagganti ko? Alam ko na ngayon. Hindi ka naging masama. Ipinanganak kang masama. Diyos ko, hindi kita kayang ituwid. Ipapakulong na lang kita para matuto kang maging mabuting tao. Ipapakulong mo ako. Dalhin siya sa pulisya. Siya at siya, umalis na tayo. Umalis na tayo. Tara. Chiyu. Hindi ko alam na napakarami mong pinagdaanan. At muntik pa akong maging kasabwat sa muling pananakit sa'yo. Chuyu, pasensya na sa'yo. Kumain ka ng mansanas. Mukhang ang Ginoong Shen ay laging inaalagaan lang. Pabayaan mo na, ako na ang magbabalat ng mansanas. Kaya ko namang mag-alaga sa sarili ko. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Si Machin na lang ang maiiwan para mag-alaga sa akin. Sabi ni Chuyu, Ginoong Shen, kung patuloy kang magpupumilit, nakakasuka at nakakainis ka lang. CJ, nandito lang ako sa labas. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Halika. Jiang Chuyu. May kamag-anak ba dito ni Chuyu? Ako, Ma'am, sumama ka sa akin para mag-asikaso ng papeles. CJ. Nasaan si Chuyu? Umalis na. Mananatili pa ba rito para panoorin ang palabas ng ilan? Saan siya pupunta? Sa ibang bansa, talagang plano niya, pagkatapos ng paghihiganti, ay tuluyang iwan ka. Ngayon, pa sa kanya. Bahagi ka na lang ng bangungot. Pinili na niyang magpakailanman. Hindi na babalik. Kung may konsensya ka man, huwag ka nang magpakita sa harap niya, kailanman. Chuyu, Gumawa tayo ng kasunduan. Chuyu. Chuyu. Chuyu, mabuti naman. Hindi ka umalis. Sumpa ko. Hindi na kita itatago ng anuman sa hinaharap. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Gusto ko lang lumipat ng kwarto. Chuyu. Aminado ako, dati akong walang kwenta. Pero mula nang makilala kita, ikaw na lang ang nasa isip ko. Gusto ko rin ng ganoon na ako lang ang nasa isip mo. Hindi bilang isang kasangkapan na madaling itapon. Aaminin ko, salbahe ako, walang kwenta. Pwede mo akong saktan o murahin. Basta huwag mo lang akong iwan.
Kung para sa pardo ni Suksya ang pagpunta mo rito. Paumanhin. Hindi ko alam na magiging ganun kasama ang bata. Paumanhin. Kasalanan ko, hindi ko siya naituwid. Ako, noon, napakabata mo pa. Napakarami mong pinagdaanan. Hindi pa ako naniniwala. Galit ka ba sa akin? Ngayon, kapag naalala ko ang panahong iyon. Gabi-gabi akong hindi makatulog. Sa mga nakaraang taon. Gaano karami ang hirap mong dinanas? Kasalanan ko, anak. Kasalanan ng tatay mo. Inilipat ko na sa pangalan mo ang mga ari-arian at shares ko. Sa pangalan mo na ang lahat. Ipirma ka na lang. Ituring mo na lang ito. Bilang kaunting kabayaran mula sa tatay mo sa mga nakaraang taon. Kaunting kabayaran para sa iyo. Pwede mo pa bang tawaging tatay? Galit ka pa rin sa akin. Nararapat lang yan. Hindi na kita kinakagalitan. Dahil may nagsabi sa akin. Napatawarin ko ang sarili ko. Hindi mo kailangang gamitin ang mga ito. Para bayaran ako. Binabayaran mo na ang utang mo noon. Sa paghuhugas ng paulit-ulit, tama na, halos sapat na ang pag-arte. Mas malinaw ang nakakakita sa labas. Kung sa tingin mo ay malabo, subukan mong makinig. Sa akin, isang tagalabas, ano sa palagay mo? Shen Fusao. Dati ay isang playboy, hindi aktibong nanliligaw, hindi tumatanggi, hindi responsible. Ngunit mula nang makilala ka niya, ang mga kalokohang iyon ay tuluyang nawala. At kahit may mga hindi pa rin sumusuko na naninilip sa iyo, lihim niya silang inaayos. Ngunit si Sutsya ay isang pagbubukod. Pinabayaan niya si Sutsya. Mahal tulad ng sinabi niya. Mahal ka niya, nababahala, natatakot na maging. Asangkapan lamang sa iyong paghihiganti. Kaya, nais niyang patawarin mo ang sarili mo. Makita siya. Ang dakilang boss, nahulog sa hagdan para sa pag-ibig. Nasakop na ang mga pangunahing pabalat. Hindi na inalintana ang imahe, muntik pang maging pilay. Sa palagay ko, takot talaga siyang mawala ka. Subalit, hindi ko alam kung alin sa mga sinabi niya ang totoo. At alin ang hindi. Ayokong mamuhay ng may ganitong pagdududa. Bilang isang kahabag-habag na hindi nakukuha, payo ko sa iyo. Tangang-tanga lang ang lumalaban sa sarili. Lalaki, sanayin. Mula nang mahalin ka niya, nasa kamay mo na siya. Ang galing-galing mo. Natatakot ka pa bang matalo? Ikaw naman, Nagawa ko na ang dapat gawin. Maghihintay ako kay Sutsya. Hintayin siyang lumabas, at iwan kita ng malayo habang buhay. Jen Chuyu. Kahit gamitin mo ako, gagawin kitang pinakamatalas na sandata. Dahil mahal kita. Sa tamang panahon, magiging tapat ka sa akin. Chuyu. Kung ayaw mo, titigilan ko na ngayon. Nakasasagabal na naman ba ako sa'yo? Aalis na ako. yung pang-asar mo naman dati. Shen Fuzhao, gusto ko nang umuwi. Uwi na tayo. Masakit ba?
ginagawa mo? Nagpapalit ng gamot. Mas urgent ito. Kayong dalawa. Tita Jiang. Totoong nagmamahalan kami ni Chuyu. Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng makatuluyan, Jiang Chuyu. Tingnan mo ang itsura mo. Bumangon ka nga. Ayoko. Gusto ko talaga sa kanya. Sige, papatayin kita. Tama na. Hayaan mo na ang mga bata. Paano naman pwedeng hayaan? Ito ay. Wala namang batas na nagbabawal. Basta totoong nagmamahalan sila. At masaya sila, okay na yon. Tama si Mama. Noong kayo ni Uncle Shen. Ang nagmamahalan, hindi naman ako kumontra. Ikaw pa ang magsasabi sa akin. Umuwi ka nga sa kwarto. Bilis. Tara, umuwi na rin tayo. Ara na. Chiyuko. Sa wakas, makakapamuhay na ako ng masaya. Tapos na ang meeting ngayon. Simula nang ikasal si Boss Shen, ang schedule natin, sobrang strict. Si Mrs. Shen, ang may magik para maging responsible na asawa. Ang dating playboy na si Boss Shen, gusto ko sanang matuto. Tama. Ang bango. Sandali lang, 2 minuto pa. Mag-aaral pa ako. Nagtatrabaho ka, tapos inaalagaan mo pa ang pamilya. Hindi ba napapagod ka? Kaya ko naman. Pero hindi ka pwedeng umalis o iwan ako. Ano ba talaga sa school ang nag-akit sa'yo? Ayoko lang kasing mapagod ka. Hindi naman. Marami pa akong lakas. Magkaanak na tayo. Para hindi mo na ako maiwan. Ama dahil sa anak. Hindi pa ako kumakain. Kumakain ako.